Isang simpleng elevator operator si Mucha Atrehenyo na nakatanggap ng kakaibang offer mula sa Amerikanong si Keith Grisham. Mas lalong gumulo ang mundo niya nang maging kaklose ang may-ari ng Palazzo Arastia na si Cynthia Arastia. Ipinagnavina ba naman ng ginang na maging manogang siya? Tandang padamdam. Buti sana kung walang social erang girlfriend ang anak nitong si Rainil na inirereto nito sa kanya. Pasimpleng sinulyapan ni Mucha ang dibdib ng kaharap. Sure ka na 32B ha? Baka mamaya papalitan mo na naman ng size. Ang tanda ko talaga 32A yung in-order mo dati. Inirapan naman siya ni Teresita, kasama niya sa trabaho at inaalok niya na umorder sa kanya ng Avon. Nasa may karinderya sila sa likod ng street. Rock H's Medical Center, ang pinakamalaking ospital sa bayan ng Puerto Princesa. Magkasabay sila ng lunch break, at nagyaya itong kumain sa Jolly Jeep, ang tawag nila sa karinderya na katabi ng terminal ng mga jeepney. Habang naglalakad sila papunta roon ay abala ito sa pagtingin ng brochure ng Avon. Kakasweldo lang nila kahapon kaya kinuha na niya ang pagkakataon na alukan itong umorder sa kanya. Kaya kahit na may baon siyang kanin at daing ay sumama siya rito at humingi na lamang siya ng sabaw mula sa tindera. Iniabot naman sa kanya ni Teresita ang tasa ng sabaw na hiningi niya. Basta, 32B niyang push-up bra. Maganda ba talaga yung printed na pink at itim? Nakakunot ang noo nitong tanong. Magkabila silang naupo sa mahabang bangko, sa gitna nila ay plastic na mesa na kulay berde. Oo, mabente yan. Uso kasi ang kulay. Kaya nga pinapasiguro ko sa'yo yung size, baka kasi maubusan ka ng stock kapag nagpapalit ka. Binuksan na rin niya ang baonan at sinabawan ang kanin niya. Kunin mo na yung katirnong panty. 100 na lang dahil kumuha ka nung bra, kaya 50% off. Umiling naman si Teresita. Isang kahon pa yung Veronica's Secret na mga panty ko. Mas sexy kapag magkaterno. Parang uniform yan. Kapag saliwa, masagwa, aniya sa pagitan ng pagmuya. Matutuwa si Redentor mo, sinisigurado ko sayo. Ano namang alam mo, Ning? Sa edad mong yan hindi ka pa nahahalikan, no? Huwag mo nang ipagngalandakan, saway ni Mucha rito. Sa bawal Bakit ba? Gusto kong mahalikan kapag mag-asawa na kami nung mahal ko. Anong masama dun? Ang masama dun, nakakatatlo ka ng boyfriend, lahat sila iniwan ka at naghanap na ng ibang babae. Sila ang may problema, hindi ako. Nanliligaw pa lang sila, alam na nila ang patakaran. Kaso, ang mga damuho, umaasa palang may engganyo akong makipaglaplapan sa kanila. Mga nek-nek nila. Di adios. Ibinaba ni Mucha ang bag sa kawayang sofa. Sinalubong siya ng kanyang lola Andeng. Kinuha niya ang kanang kamay ng matanda at nagmano. Isang ikot lamang ng paningin ni Mucha sa kabuuan ng bahay ay alam na niyang hindi pa umuuwi ang nakababatang kapatid. Wala pa kasing nakakalat na mga gamit at damit. Si Bekoy, Jesus ko, Apo, sumama sa anak ni Lilia at paroroon daw sa bayan. Manunood daw sila ng libreng concert. Hinayaan ko na. Banilinan ko na lang na agahan ang pag-uwi. Napahawak si Mucha sa kanyang pisngi. Mukhang masama talagang impluwensya sa kapatid niya ang panganay na anak ni Aling Lilia. Imbis na inaasikaso nito ang pag-aaral ay hayon at manunood ng rock concert sa bayan. Paano kung magkagulo roon? Ba't nyo naman pinayagan, ko? Babatukan ko ngayon ng buong giliw pag-uwi, aniya habang naglalakad papuntang kusina. Iniangat ni Mucha ang takip ng kaldero. Mayroon pa silang natitirang pinangat na tulingan. May ulam pa sila ngayong gabi. Malaki na yung kapatid mo, Mucha. Tuli na nga, nagsandok na siya ng kanin sa pinggan at kinuha ang 4 na pirasong tulingan. 2 plato na lamang ang inilagay niya sa mesa. Nako, paano nyo naman maaasahan yung si Bekoy na alagaan ang sarili niya? Kung hindi siya nakagat ng baliw na aso, lamok na alagad ng dengue naman ang kumagat sa kanya. Ano kayang susunod na kakagat sa kapatid kong yun? Manananggal. Naku po naman. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nababayaran ang mga utang nila dahil sa halos magkasunod na pagkakasakit ni Bekoy. 10 injection ang kinailangang iturok dito ng makagat ng asong may rabies. Wala pang 1 buwan ang nakakalipas ay nadengge naman ito at kinailangang salinan ng ilang bag ng dugo.
Ilang araw din ang inilagi nito sa ospital ng Puerto Princesa. Kahit na humingi pa sila ng tulong sa mayor, mga konsehal, at sa PCSO, naubos pa rin ang lahat ng naipon nila. Naibenta rin ng wala sa panahon ang mga alagang baboy ng lola niya. Sa ngayon ay lilimang manok ang nasa loob ng kulungan nito ng baboy hanggang sa hindi pa sila nakakaipon muli pambili ng biik. Napapalatak ang lola niya. Apo, may dahilan kung bakit ang lahat ng iyon ay kailangang pagdaanan ni Bekoy. Pinatatatag lamang siya ng tadhana. Ikaw, pinatatatag ka lamang din ng tadhana. Ngumiti si Mucha. Nako, bakit naman parang paborito yata tayong patatagin ng tadhana? May tawag daw dyan sa Ingles favoritism. Magkapanabay silang naupo ni Lola Andeng sa hapagkainan para maghapunan. Jesus ko, kay ano pa yung favorite na iyan? Ito ang tandaan mo, apo. Iyang pagkain natin ng 3 beses isang araw, mayroon tayong masisilungan, at wala tayong karamdaman, biyaya na iyan na dapat nating ipagpasalamat sa may kapal. Tumango si Mucha bago sumubo ng pagkain. Kahit naman madalas ay kinakapos sila sa pera, busog naman sila sa pangaral ng Lola Andeng nila. At kahit na iniwan na silang magkapatid ng mga magulang nila, buong pagmamahal naman silang inaruga ng nanay ng tatay nila. 12 anyos si Mucha nang pumanaw ang tatay nila sa sakit na TB. Ang nanay naman nila, sa kagustuhang maahan sila sa hirap ay pumuntang Hong Kong para maging isang domestic helper. Noong unang 2 taon ay nakakapagpadala pa ito sa kanila ng pera, kaya naman napaayos nila ang bahay na dating gawa sa kawayan, nakabili ng mga alagaing baboy ang Lola Andeng nila, at nadobol ang baon nilang 2 ni Bekoy sa school. Ngunit sa kasamaang palad, nasawi ang nanay nila sa isang aksidente sa kalsada. Kasama ang mga amo nito. Nabangga ang kotseng sinasakyan ng mga ito sa isang truck na puno ng mga motorsiklo at scooter. Naiuwi naman sa Pilipinas ang labi ng nanay nila, at magkatabi ang huling hantungan nito at ng tatay nila. Tuwing may pagkakataon ay dinadalaw ni Mucha ang puntod ng mga magulang niya. Napanood nyo ba yung wawawin kanina? May nanalo daw ng house and lot, Pag-iiba niya ng usapan. Kumislap naman ang mata ng matanda pagkarinig ng paborito nitong palabas sa telebisyon. Ay, oo, kagaling nga. Basta ako, makapanood lang ako ng personal ng wawawi para na akong nanalo ng bahay at lupa. Tumawa si Mucha. Yaan nyo, balang araw, matutupad din yung pangarap niyong yan. Makakapunta kayo ng wawawin. Ito na ang nagpatuloy ng dapat ay ililitanya niya. Mararating ko na iyong Bantayog ni Rizal, iyong Intramuros, at iyong pinagdausan ng mapayapang revolusyon sa EDSA. Ngiting-ngiti ito, nakalabas pa ang mangilan-ngilang ngipin dahil hinubad nito ang suot na pustiso. Oo, pasasaan ba't makakarating din kayo ng Maynila? Pangako yan. Kinindatan pa ni Mucha ito bago muling sumobo ng kanin at maliit na piraso ng isda. Mag-iisang taon na si Mucha bilang operator ng elevator sa Street Rock HS Medical Center. Kulang-kulang 2 linggo na lamang ang hihintayin niya at sasabihin na sa kanya kung pipirma siya ulit ng panibagong kontrata, at nakadepende rin iyon kung irerekomende siya ng supervisor niya. Sana naman. Ni minsan ay hindi pa siya umabsent o na-late. Kahit noong may sakit si Bekoy ay pumapasok siya kahit wala pa siyang tulog dahil sa pagbabantay sa kapatid. Mabuti na lamang at hindi rin siya natural na sakitin. Nakatulong rin siguro iyong bakuna na ibinigay sa kanya noong magsimula siya roon, kaya kahit nakikihalubilo siya sa mga may sakit ay nananatiling malakas ang resistensya niya. 30 minuto bago mag-alas 7 ay nakapag-time na siya at naghihintay na lamang ng oras ng out ng karelyebo niya. Sinasadya ni Mucha pumasok lagi ng maaga para makapagbasa-basa siya ng dyaryo sa employee lounge ng mga taga-facilities and maintenance. Isa lamang iyong maliit na kwarto kanugnog ng kwarto ng supplies. At kahit pawang mga upuan at mesang plastic lamang ang naruroon, nakabaliktaran ng lounge ng admin at medical staff na pawang malalambot na sofa ang mga upuan at mayroon pang TV, ay tumatambay siya roon para magbasa ng dyaryo, broadsheet man o tabloid. Kahit naman high school lang ang natapos niya, hindi naman ibig sabihin noon na ayaw na niyang pagyamanin ang kaalaman niya.
Nung una ay may ilang nang aalaska sa kanya dahil nagsasayang lang daw siya ng oras niya sa pagbabasa ng mga balita at opinyon ng mga nagdudunong-dunungan tungkol sa gobyerno, showbiz at sosyedad sa Pilipinas. Ngunit dahil hindi siya natinag at sa halip ay ginagantihan na lamang ng ngiti ang mga komento ng mga ito, ay nasanay na rin ang mga ito sa nakagawian niya bago magsimula ang shift niya. Ilang minuto bago magsimula ang shift niya ay pumunta na si Mucha sa may central wing kung saan siya naka-assign. 3 ang elevator sa siyam na palapag na ospital. Siya, si Teresita, at si Mando ang mga operator. Bumaba siya gamit ang hagdan at sa basement na niya inabangan ang elevator. Nakasabay pa niyang maghintay doon ang 2 sa mga nurse ng ospital. "Good morning," nakangiting bati niya sa mga ito. "Morning, Mucha. Makakasama ba kayo sa Golden Anniversary Party? Sa makalawa na yun sa may Palazzo Arastia?" tanong sa kanya ng isa. Tumango si Mucha. May nakapagsabi na nga sa kanya na sa sikat na hotel na iyon sa bayan gaganapin ang party. Oo, kasama raw kahit kaming mga contractual. Ang babait talaga ng mga big boss nitong ospital. Kaso, kawawa naman iyong mga hindi makakasama dahil may shift, no? Nagkibit balikat ito. Ganun talaga. Hindi naman pwedeng mawalan ng tao dito sa ospital. Syempre, meron naman daw silang special loot bag, singit naman ng isa. Nang bumukas na ang elevator ay pinauna niya ang mga itong pumasok. Pinindot na niya agad ang buton na may letter G para umakyat ang elevator sa ground floor. "Third floor ako, Mucha. 5th ako." Pinindot naman niya ang mga buton para sa mga nasabing palapag. Nang makabalik na ang elevator sa basement ay bahagya siyang napatda ng pagbukas ng pinto ng elevator ay isang Amerikano ang nabungaran niya. At hindi lang basta Amerikano, isang matangkad at gwapong Amerikano. Parang iyong mga napapanood niya sa pelikula na blonde ang buhok, blue ang mga mata, at nagliligtas ng sangkatauhan mula sa babagsak na asteroid o kaya kay Godzilla. Tumutok sa kanya ang asol na mga mata nito. "Wow! Good morning, beautiful." Kinailangan niyang tumingala nang ngumiti siya rito at bahagya pa siyang nautal ng magpasalamat rito at binati rin ito ng good morning. Itinanong niya ang destinasyon nito. "9th please," sagot nito. "Can I get your name, beautiful?" Iniharap niya rito ang nameplate. "Mucha, sir." "What? Matya, sir." Kumunat ang noo nito. "Your name is Mucha." Napatawa siya. "Pwede na rin." "Yes, sir." Bumukas na ang pinto ng elevator sa ground floor. Isang grupo ng mga dalaga at isang yaya na may tulak-tulak na wheelchair kung saan nakasakay ang isang batang lalaking naka-face mask ang nag-aabang na sumakay ng elevator. Lahat ng mga ito ay napatingin sa Amerikanong nakasakay ng elevator. Impit na nagtilian ang 4 na babae at nagtutulakan pa para mapatabi sa Amerikano. Hindi siya sinagot ng mga ito nang tanungin niya kung saan ang mga ito bababa, habang ang yaya naman ng bata ay nagsabing sa 8th floor ang kanilang destinasyon. Pangiti-ngiti lamang ang Amerikano sa mga dalaga na panay ang tanong rito ng pangalan nito, kung taga saan ito, ilang taon na, at kung anong ginagawa nito sa Puerto Princesa. Nalaman niya tuloy sa mga ito na Keith Grisham ang pangalan nito, 30 anyos, taga California at naruroon sa Puerto Princesa para magbakasyon. Dadalawin din nito si Dr. Cabrera na naging kaibigan nito nang mag-aral ng medisina sa bansa nila ang nasabing doktor. Kaya na niyang palagpasin ang kaguluhan at kaingayan ng mga babae. Ngunit nang nasiko na ng isa sa mga ito ang batang nasa wheelchair, dahil sa kagustuhan nitong magpakuha ng picture kasama ang Amerikano gamit ang telepono nitong may kamera ay nagsalita na siya. Hindi kasi pumalag ang yaya ng bata, tiningnan lang nito ng masama ang sumanggi sa ulo ng alaga nito. "Ma'am, excuse me lang ho. Ipapaalala ko lang na nasa elevator ho kayo ng ospital, may mga nakakasabay ho kayong may sakit," aniya na tiningnan pa ang bata sa wheelchair. Nasiko nyo na yung bata nang hindi nyo napapansin. Sabay-sabay na nagsipagtaasan ang mga kilay ng mga babae. Tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. "Elevator girl ka lang ate, wag kang epal," sabi sa kanya ng isa. "Ireklamo natin sa management." Nagre-reyna-reynahan, sabat ng katabi nito. Tumawa naman ng may panguuyam ang pinakamatangkad sa 4. Talagang magpi-feeling reyna yan. Itong elevator ang kaharian niya, Sabay-sabay na naghagalpakan ng tawa ang mga ito.
Sasagot na sana si Mutya ngunit nauna na ang pagtikhim ng Amerikanong si Keith bago ito nagsalita. "Girls, it seems to me that you're not being nice. Come on, she's just doing her job." Sumagot ang pinakamatangkad sa mga ito. "But she's pakialamera. Whatever. Let's not mind her. She's nothing. Can you go with us to dinner?" Pinili na lamang ni Mutya huwag pansinin ang mga babae. Hindi niya hahayaang ang mga ito ang sumira sa malinis niyang record pagdating sa customer service. Kailangan niyang maregular sa kanyang trabaho. Nakarating na sila sa 8th floor at bumaba na ang yaya at ang alaga nitong naka-wheelchair. Nang dumating sila sa 9th floor ay sumabay sa pagbaba ni Keith ang 4 na babae na panay pa rin ang pakyut dito. "Bye, Mutya," ani Keith na kumaway pa sa kanya. Ngumiti siya rito. Panairap naman ang nakuha niya mula sa mga babaeng nakabuntot dito. Napabuntong hininga na lamang siya nang sumara na sa wakas ang elevator at nawala na sa paningin niya ang mga ito. Reynil Arastia had been the head of Palazzo Arastia at a very young age. He has had his highs and lows as he learned the ropes in running the family-owned 4-star hotel in the heart of Puerto Princesa, but he's proud to say that he worked twice, even thrice as hard as everyone else in the hotel. Namana ng papa nila ang business na ito sa yumao nitong ama. Taal na taga Puerto Princesa si Ramoncito Arastia, Jr. ang kanyang papa, ngunit lumuwas ito ng Manila para doon mag-aral. Sa Manila na nito nakilala ang mama niya, si Cynthia Sampani. Doon na rin sila lumaki at nagkaisip ng kuya Ethan niya, ngunit kinailangan nilang bumalik ng Puerto Princesa at doon na permanenteng manirahan. Sa pagkamatay kasi ni Ramoncito Arastia Sr., nahati sa 2 nitong anak ang mga ari-ariang naipundar nito sa iba't ibang bahagi ng Puerto Princesa. Sa papa nila napunta ang hotel sa bayan at ang ancestral home sa may Santa Lourdes. Sa Auntie Feli naman nila napunta ang beach resort sa Maynara, at isa pang residential property sa Mabuhay. Ilang taon din na ang papa niya ang namahala sa palazzo, ngunit nang makapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Business Administration, with management as his major, ay siya na ang tiin-rein nito para hawakan ang hotel. Iba kasi ang naging interes ng kuya Ethan niya. Umutang ito sa mga magulang para mabili nito ang isang radio station mula sa kaibigan ng dad niya na magmamigrate na ang buong pamilya papuntang Canada. Ang FM station na WRL ang pinagbuhusan ng atensyon at panahon ng kuya niya para maging number 1 ito sa buong Puerto Princesa. Noong sinasanay siya ng kanyang tatay, iginiit ng kanyang tatay kung paano niya dapat matutunan ang bawat bahagi ng negosyo, mula sa pagpapalit ng linan, hanggang sa pagsisilbi sa restaurant, o pamamahala sa front desk. Naging room attendant na siya, housekeeper, waiter, receptionist, dishwasher at driver ng shuttle service. Pagkatapos ay saka naman siya na-train sa pag-intindi ng costing structures, profit and loss statements, pati na rin facility management at people skills. Sa tingin ni Keith ay dahil sa klase ng pagsasanay niya kaya kahit papaano ay nakuha niya ang respeto at tiwala ng mga staff ng hotel, at hindi dahil anak siya ng may-ari ng hotel. At ngayon, sa edad na 29, ipinagmamalaki niya na bilang general manager ng Palazzo Arastia, ginawa niya ito bilang isa sa mga busiest and fully booked hotels in Puerto Princesa. Hindi lang iyon, isa rin ito sa madalas na pinaggaganapan ng mga event ng mga taal na taga roon. Kagaya na lamang ng 50th anniversary party ng pinakamalaking ospital sa probinsya nila, ang St. Roque H's Medical Center. Bukod sa ballroom ng hotel ito gaganapin sa Makalawa, nakamiting din niya ang isang HR officer ng mga ito, at pinag-usapan nila ang first prize sa raffle ng mga ito isang weekend stay for 2 sa Palazzo. Sa executive suite mag-stay ang winner with all meals at the restaurant Palazzo for free, and all the other amenities and privileges that came with being a VIP guest in Palazzo Arastia. Thoughts about possible expansion were running through his head as he sipped wine and looked at the stars. Nasa 22nd floor siya ng hotel kung saan naruroon ang Palazzo Bar at ang infinity pool. 360 degrees ang view doon ng skyline ng Puerto Princesa. At kagaya ng madalas na bahagi ng ads nila, nothing beats the starlit sky at the top floor of their hotel, wine in hand, with the freshest air blowing,
all while enjoying the poolside. Napalingon si Keith nang may tumapik sa balikat niya. One of their guests pulled the chair across him. Mabilis naman ang naging paglapit ng waiter nila rito para maghintay na magsabi ito ng order nito. "Hey, Keith, how are you?" Aniya rito. Keith Grisham is one of their VIP. Nakabook ito for 1 week sa executive suite sa 20th floor. First time nito sa Puerto Princesa, at kaya ito naruroon ay dahil binisita nito ang isang kaibigang doktor sa St. Roque HS. Isang buwan ding mamamalagi ito sa Pilipinas. Nauna na itong nanatili sa Manila ng 1 linggo, next week ay sa Cebu, at ang huling linggo nito ay sa Boracay. Isa sa mga natutunan ni Keith sa dad niya ay ang pagkilala sa mga guest ng hotel hindi lamang sa pangalan ng mga ito. "I'm good, man," sagot nito sa kanya pagkatapos umorder ng scotch sa waiter. "I think I just found the girl that I'm looking for." Nagtaas siya ng kilay. Umaasa siyang hindi mahanap ni Keith ang hinahanap niya sa Puerto Princesa. He preferred that she won't be his kababayan. "Sabihin mo sa akin tungkol sa kanya. She's exotic. She's got this smile, expressive eyes, caramel-colored skin, beautiful black, wavy hair. She can be a goddess without her knowing it." At saan mo siya nakilala? Dumating na ang in-order nitong alak. At the hospital. She operates the elevator. Kamuntik na siyang masamid sa narinig. Ibang klase rin talaga ang taste ng mga kanok. "So, did you tell her about your offer?" Ini-straight nito ang laman ng baso habang sumenya sa waiter ng panibagong order. "I haven't. I was just asking her questions kanina." "Man, you should have seen her blush. It was one of the prettiest thing I've seen. Even wanted to take a pic just so I'd preserve it." Napapalatak pa ito. The guy had a bizarre scheme on how he'd want to celebrate his 30th birthday. Pumunta ito ng Pilipinas di lamang sa kaibigan nito, ngunit dahil gusto nito ng kakaibang experience. Nakwento kasi nito sa kanya na sa edad nito, hindi pa raw ito nagkakaroon ng isang intercourse sa isang babaeng wala pang karanasan. Dahil laking Amerika, karamihan sa mga babae roon ay bata pa lamang ay nadi-virginize na. Kaya raw ito pumunta ng Pilipinas ay dahil sa naikwento ng kaibigan nitong doktor ang pagiging tradisyonal ng mga babae roon. Lalo na sa mga taga-probinsya. At dahil panatiko daw ito ng old geisha tradition ng bansang Japan. Kung saan ipinapabid noon ang virginity ng isang apprentice na geisha, naghahanap ito ngayon ng isang Pilipina na maari nitong bayaran para makipag-make love rito. May ilan nga lamang criteria ang lalaki, syempre dapat, birhen talaga ang babae at hindi iyong nag-undergo ng medical procedure para maging birhen muli at kailangan ay attracted ito sa babae. Dapat din ay walang boyfriend ang babae, at kailangan din na no strings attached sila after ng kanilang business deal. Rainil knows that he's not in the position to tell Keith how sick, discriminatory and somehow degrading for a Filipina his idea was, but he couldn't blame the guy not to think lowly of Filipino women. Sa internet lang ay nakakalat ang lantarang high-tech prostitution at email order brides. A third world country woman couldn't be so choosy, lalo na kung nakahanda si Keith na magbigay mula $1,000 hanggang $5,000 para lamang sa isang gabi. That's 50 to 200 plus thousand pesos for just one night. How he hoped that the elevator girl is the principled kind. Itinaas ni Keith ang baso niya para mag-toast. "Inom tayo para sa nalalapit na tagumpay ng aking paglalakbay dito." Matipid siyang ngumiti.